madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan ni Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania. Isang kaharian kung saan siya isinilang na ngayon O aking Diyos, Ama, nasan? Nasan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong sa iyo. Patawarin niyo ang lahat, dahil di ko nagawang ipagtanggol ang ating kaharian. Laban sa walang awa at taksil na si Adolfo, tila yata walang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. Saan ay kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa ay may narinig siyang inig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Yung tinig na aking naririnig. Tinig na isang taong naghihinagpis. Ako'y minamalas. Ako'y pinahirapan sa kamay ng taksil na si Adolfo. Tao, ang lahat ng tuway natapos nang siya'y pinahirapan at pinagtapos. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Problema ko'y napakahirap tudasin dahil sa aking sintang hinagaw. Nagmadali si Aladin nang mapansing humina ang boses ng kanyang naririnig. Kailangan ko na magmadali, kundi hindi ko na maabot ang taong iyon. Parang nakita ko na ang taong ito. Sino ka at bakit ako na? Kaya na lang, ako nagigtas sa iyo. Di mo napapansin, tayo ay mag-aaway. Maray, pero ikay nangangailangan ng tulong. Siguro nga patay na ako kung hindi ka dumating. Ngunit ang pagkamatay ay aking tanging kaligayahan. Hangal! Hindi mo ba napapansin dinadagdagan mo lang iyong pasakit? Aking mga magulang ay sina Duet Bruseo at Prinsesa Floresca. Ako'y ipinanganak sa kaharian ng Albania. Ayon sa aking mga magulang, noong ako'y sanggol pa lamang, may isang malaking ibon ang nagtangkang ako'y dakpin. Tinawag ng aking ina si Minalipo upang ako'y iligtas. Ako'y pinadala sa Athena sa edad na 11 upang doyasain ang aking karunungan at galing. Doon ko nakilala si Adolfong Buhong sa matematika, astrolohiya at filosofiya at ang aking gurong si Atenor na Pusila ang kalooban. Aking nakilala din si Menandros na pamangkin ng maestro na naging tapat kong kaibigan. Ayon sa aking mga kapwa at mag-aaral, si Adolfo raw ang tinitingala ng lahat. Ngunit nang ako'y dumating, siya'y waring naiwan sa ulit aking naungusan.